bawat kaabangers natin sa hapong ito. Blessed afternoon, saan man po kayo sa dako ng Pilipinas. Yan. Na kayo man ay nasa Luzon, kayo ba ay nasa Visayas, kayo ba ay nasa Mindanao, o kayo ay nasa the other side. Yan. Ibig sabihin, nasa kabilang mundo. Yan. Sa amin ay hapon, sa inyo ay madaling araw. Subalit, ganun pa man, ay magsama-sama tayo dito sa daily life sharing. Amen po. So, masayang hapon. Ako pong muli si Pastor Lay Villaramang inyong makakasama sa ating daily life sharing this afternoon. At syempre, maganda at malugod na hapon sa ating mga pastor na si Pastor May na nasa misyon ngayon at si Pastor Dong. Magandang hapon po sa inyo. Yan, at alam ko kanina nakita ninyo ang mga pagbati, dahil just yesterday ay nag-celebrate sila ng birthday ni Pastor at ng wedding anniversary. Kaya tuloy-tuloy ang celebration, di ba? Pag may buhay at nandyan lalo ang buhay ni Kristo sa ating mga buhay. Nako, every day is a day to celebrate. Amen ba? Kaya today is another day, mga ka-daily life sharing, para tayo ay mag-celebrate because bagong buhay, ayan, bagong patutuo ng buhay na ibabahagi ang kabutihan ng Diyos sa ating lahat. Kaya mag-share, mag-invite tayong lahat, tumutok dahil laging unique, alam nyo ba? Bawat tao talagang unique yan, ang binigay ng Diyos. Hindi yan siya, meron mang similarities, pero pag sa'yo talagang kakaiba yan dahil ang Diyos ang nagtalaga niyan para sa iyo. Amen ba? Kaya nga, everyday iba din yung topic natin kasi everyday, di ba? Ganun ka-unique ang pagkilos ng Panginoon. Amen ba? So today, another topic, God lifted me up. Wow! Sige nga, type nyo dyan sa comment box. God lifted me up from. Ayan. Saan ka itinaas ng Panginoon? Diba? You were lifted up. Ibig sabihin, ikaw ay itinaas muli. Ibig sabihin, ikaw ay nasa baba. Ikaw ay nasa baba at ikaw ay tinaas muli ng Panginoon. Yan. God lifted me up from, or God lifted me up. So, yan. Sige nga po, dugtungan nyo nga yung ating title this afternoon. God lifted me up. Yan. God lifted me up so I can praise Him. Yan. Sa aking buhay, God lifted me up. Yan. Ikaw talagang tao, hindi mo masasabing you were lifted me up if you were already up, di ba? The purpose, di ba? May purpose talaga lahat, di ba? Yung purpose kung bakit ka nasa down, para masabi mong, thank you, Lord, you lifted me up again. Yan. Sabi ni Ate Zali, God lifted me up from nothing to something. Wow! Amen! Hallelujah! Sabi ni Ate Maria Priscilla Eugenio, God lifted me up from my sins. Yun, God lifted you up kasi tama yun, Ate Maria Priscilla. Kasi sabi ng Psalms chapter 40, sabi po dito, He brought me up out of the pit of destruction, out of the miry clay. And He set my feet upon a rock, making my footsteps firm. Sabi po sa Tagalog, ay, sa balong malalim ay matindi ang matindi ang pagkakaangat nito. Napakalalim ng balon, pero sabi dito, sa awit na kanta ni David, yun, sa Psalms chapter 40. Sa balong malalim na lubhang maputik, naku, hindi lang basta malalim, no, maputik pa. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Wow! Amen. Iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Wow! Praise God!
'Di ba? Journey, parang journey itong kanta ni David na sa iyong, sabi niya sa verse 1, sa Diyos na si Yahweh matyagang naghintay, ang aking panaghoy, kanyang pinakinggan, 'di ba? Kahit na feeling mo, 'di ba, pag nasa malalim na bahagi o kaya parang nasa loob ka, parang walang nakakarinig sa iyo pag nasa ilalim ka, 'di ba? Parang walang nakakarinig sa'yo. Parang kahit na anong sigaw mo, walang makakarinig sa'yo. Pero sabi ni David, ang aking panaghoy, kanyang pinakinggan. Ganyan din ba ang ginawa ng Diyos sa inyong mga buhay? Ang kanyang pinakinggan ng Diyos ang iyong panaghoy. Grabe, ano? Panaghoy. Ano ba to? Lamentation ng iyong grabe talaga. Grabing pag pagtawag sa Panginoon at mula sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Wow! Salamat, Panginoon! At ano pang ginawa sa iyo? Hindi ka lang na iniahon. Hindi lang ikaw na lift up, inalis ka pa sa kalagayan na yon, 'di ba? Tama nga, mula sa iyong kalagayan na makasalanan, mahirap, ano pa, mula sa malalim na lugar ng buhay mo na akala mo wala nang solusyon, wala nang escape, 'di ba? Parang hindi ka na makakaalis. Pero sabi ni David, ang ginawa ng Panginoon sa kanya, iniahon at dooy inialis. Ligtas na dinala sa malaking bato. 'Di ba? Kilala natin sino ang bato na hindi sino ang matibay na bato na hindi magigiba. Tama ba 'yun? 'Yun yung kanta, 'di ba? Si Jesus ang hindi matitibag, gayon. Ang iniisip ko lang yung lyrics ng kanta eh. Si Yahweh, 'di ba? Yung kanta, si Yahweh, ang batong di matitibag. 'Di ba? May ganong awit. Tama nga si David. Galing yun dito. Ligtas na dinala sa malaking bato at walang iba ang malaking bato na yon, kundi si Yahweh, ang ating Diyos na buhay, na kayang mag-alis sa atin sa anumang kalagayan ng ating buhay. Di ka lang na, kapag ikaw na ay nandoon sa malaking bato, di ba? Yan ang sabi ni ng Diyos kay Peter, di ba? He is the rock. Siya yung bato na matibay, di matitibag. At kapag ikaw ay nandoon, naging panatag, taglay na buhay ko. Wow! Di ba? Praise the Lord. Amen. Sabi ni Kuya Rizal, I was not stuck in the wilderness because God lifted me up. Yes. Diba? Makaka-move forward in life ang bawat isa sa atin. Because there is God. Because He is God. Because He will lift us out. Because He will lift us up. Amen? Laging mayroong bagong page. Diba? May bagong page, bagong chapter, bagong buhay, bagong umaga, yan, sa ating Panginoon, na mula sa ating mga kalagayan, kaya na tayong muling iahon. Sabi ni Ate Kathy, hello Ate Kathy, sabi niya, God is continuously lifting me up from my sickness. Amen! Ibabangon kang muli ng Panginoon, Ate Kathy. At ikaw ay magpapasalamat, magtataas ng iyong kamay, magpupuri sa Panginoon. God will indeed lift you up from that situation. Amen. And healing and miracle be yours in Jesus' name. Praise God. Kaya po, naku, di ba exciting, ano? Ano kaya? Saan naman kayang balon? Saan bang balon? Nakaahon itong ating guest sa hapong ito. Yan ang ating alamin. Kaya tayo ay ready na ba magsama-sama talaga na makinig sa daily life sharing sa araw na ito. Wow! Napakasaya. No, napakasaya ng araw at alam kong handang-handa na ang ating guest na ating marinig ang kanyang patotoo. Amen ba? Kaya kayo ba dyan? Handa na ba kayo? Yan. Go na tayo mga kapatid. Kaya alam niyo ba, ang ating guest sa hapong ito
Ay, galing lang naman. Isa siyang Batanghenyo, mga kapatid. Sino mga Batanghenyo? Taas ang kamay. At suportahan natin ang ating kapamilya mula sa Malvar, Batangas. Yun. At ito na po siya. Let's all welcome with our virtual clap si Sister Marilyn Umali. Yan. Magandang hapon po, Ate Marlene. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-invite po sa akin dito. Amen. Wow. Kumusta dyan sa Batangas? Sa ngayon po, Pastora, umuulan po dito sa amin. Ayun, Malvar, no? Malapit ang Malvar saan nga ba? Tanawan po. Tanawan. Ayun. Gitna po siya ng Tanawan and Lipa. Ayun, kaya mga Batanghenyo, pasok! Yun, sama-sama tayo ng ating pakinggan, panoorin. Yan, ang testimonya ng ating kapatid. Yan, sabi po ni Tita Rose Hoshas, God is continuously lifting me up in every struggle and healing the pain of my operation. Amen, Tita Rose. We'll see you soon. At kayo din ay papasalamat, magpupuri sa ating Panginoon. Hello, Pastor Ruel. Sabi niya, Batanghenyo Yan. Handa na ang mga Batanghenyo. Kaya Ate Marlene, bumati ka na po. Bumati ka na sa lahat ng gusto mong batiin at i-shout out sa hapong ito. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Binabati ko po unang aking buong pamilya dito po sa compound na ito. Actually po, meron pong kaunting handaan po dito sa amin po mismo gabi. Talaga pong napakabait po ng Panginoon dahil kailangan po nila ito marinig. Amen. Kasi birthday po nung aking pamangkin. So, happy birthday po sa pamangkin ko. Sa aking buong pamilya po. Unang-una sa aking mga anak at mga apo po. At sa akin po, kay Pastor Manny, Pastora Arlene, at sa akin pong mga kapatid sa pananampalataya sa Grand Harvest po. Magandang hapon po. At happy birthday po, Pastor Dong. And happy anniversary na rin po sa inyo po, Pastora May, Pastor Dong. Ayun po. Amen. Wow. Sige ate, lakasan mo yung speaker dyan para marinig ng mga kasama mo. At ano ba mga kabangers, lulusob na ba tayo? Lusob tayo sa Batanghenyo after ng DLS. Opo. Maganda po, masarap pumunta sa Batangas. Oo nga, no. Masarap ang barakong kape sa oras na ito. Kaya kape-kape mga ka-daily life sharing. Wow. Ate Marlene, sige nga po. Siyempre, una sa lahat, nagpapasalamat kami sa inyong pagpapaunlak na kayo ay aming maging panauhin sa hapong ito. Salamat po ng marami. Pero gusto din namin malaman, paano po kayo paano niyo po nalaman ang daily life sharing? Ako po ay naging member sa Grand Harvest almost 2 years, magto 2 years po. So si Pastora Arlene Medrana po ay naging guest niyo po dyan. Siguro pa mga 1 year ago. Okay yun po, doon po ako nag-umpisa na kayo po ay kumbaga ako po ay nag-follow na. Diyan po sa actually po ay nag-guest kami po ay naging si Pastor Dong and Pastora May po ay sa Batangas City po. Doon ko po una silang na-meet. So yun, after nun po na ako na-inspired na, naging follower niyo na po ako. Wow. Until now po. So, yun po. Tapos nag-attend po kami last month dyan sa Parañaque. Doon po kami na-invite. Doon ko po na-meet si Sister Maria po. Ayun, wow naman. Si Ate Marlene pala ay isa ding kaabangers. Opo, mga kaabangers po ako. Ayun. At
siya pala ay nandito kasama natin noong September 9 sa ating BBLT. Yun. Kaya, I'm sure yung iba, sabi niya familiar na yung face niya, nagkita na pala tayo noong Opo. September 9 sa ating BBLT. Ayun. At ngayong araw na to, siya naman ang ating guest. Kaya Ate Marlene, Opo. handa ka na bang patotoo, yan, magkwento ng iyong buhay sa ating Handa na po. real life, real talk ang ating gagawin sa hapong ito. Kaya, Ate Marlene, ikaw ba talaga ay lehitimong Batanghenyo? Lehitimo po, Pastora. Lehitimo. Ayan. Oo. Sige nga po, kwentuhan nyo kami. Inyong mga magulang, pakilala po kayo sa amin. Sino po si Ate Marlene Umali? Ako po si Marilyn Umali. Ako po ay sa pagkadalaga Umali. Sorry po, nakakasanayan ko lang po yun. Pero sa asawa ko po ay Pitogo. Sorry po. So, ako po, ang akin pong mga magulang ay si Gertrudes Liliste at ang akin pong ama ay si Timoteo Umali na sa ngayon po ay wala na po sila. Ilang taon na po ay nakakaraan. Ayun po. Kami naman po ay binuhay ng aming magulang na bagamat salat, di naman po mahirap, di man din po kami nakakaangat. Pero binuhay po kami ng aming magulang sa mabuting paraan po. Ayan. Ilan po kayong magkakapatid, ate? 8 po, Pastora. Wow! Di ba? Sila ay 8 magkakapatid. At tapos, kayo po ay pang-ilan sa inyong mga kapatid? Pang-7 po ako, Pastora. Ayun, pang-7. Malapit na sa bunso. Nasundan pa ng Opo. isa, dapat ikaw Opo. na yung bunso. Opo, may sumunod po sa akin yung kapatid ko pong lalaki. Siya po yung bunso. Ayun. So, ate, teka lang po. So, dapat po talaga, tama ba ako? Ikaw po, ang inyong ginagamit talagang apelido ay, ano po, Itogo? Pitogo po. Pitogo. Marlene Umali Pitogo. Ayun, okay po. So, sige Ate Marlene, kwentuhan mo nga kami ng 8 magkakapatid. Tapos, paano kayo? 'Di ba? Bumalik tayo sa kailan ba? Kailan ka po pinanganak? 1966. Ayan. Paano po ang buhay na may 7 kapatid? Yan. Sa akin pong pagkakatanda ay masaya naman po kami. Masaya po kami. Ang akin pong mga kapatid na nakakatanda ay mababait po. Mababait po talaga sila. Hanggang ngayon po. So, yun lang po naman ang aking basta ko po ay, yun nga lang, nag-asawa po akong maaga. Kaya, Napahiwalay ka ng maaga. opo. Yun naman pala. Pero ate, paano po kayo binuhay? Sa ano po ang kanilang mahanap buhay noon? Ang akin pong tatay po ay karpintero. At Yun. minsan po ay nagsasaka din. Nagtatanim-tanim po sila ng mga halaman. Kasama po ang aking ina. Okay. Eh di kayo din po ay talagang nasanay Opo. sa pagtatanim. Hubog po kami sa gawaing sa lupa. Mm. Oo, tsaka lalo pag 'di ba, madami. Masaya ba po? Opo. Masaya po ba 'yon, yung marami? Masaya po kami. Masaya po. Wow. Paano naman po yung may 7 kaagaw sa pagkain? Mostly po, mas lamang po kami, 2, yung bunso, kami. Siyempre kami po yung mga bata, ay di kami po yung pinapalamang ng matatanda. Ayun. Kaya po, Saya opo. naman. Pero yung mga time na yun po, siyempre po, mahirap nga po yung buhay. So, kahit naman po ganun ay masaya po kami. Lalo na po pagka may okasyon, Pasko, Piyesta, Bagong Taon. So, doon naman po namin talaga na nararamdaman lalo yung intact ng buong pamilya. Hindi lang po yung pamilya namin, yung buong angkan po. Kasi po yung akin pong ina at ama ay talagang mahilig po silang
kumbaga magpatay ng baboy at doon po ay Mm. nag-iipon-ipon kami. Kumbaga doon po sa aming bahay. Oh. Yun po ay nakaugalian ng aking magulang noong kabataan pa po nila. Ayun po, Mm. ang talagang natatandaan ko po na talagang isang magandang ehemplo po na iniwan Mm. sa amin ng aming mga magulang na hanggang ngayon, na ngayon po ay na-adapt naman po namin. Totoo yun, yung close-knit yung Close, family, no? Yung opo, nagkakaroon po kami ng pagtitipon-tipon relationship. kahit, Oo. opo, kahit wala pong okasyon. At nagpapatay ng baboy. Ayun. Opo, nagbubudol fight po kami, Oh, nagkakaroon po kami wow naman. salo-salo. Ayan, Kuya Rizal, si Ate Marlene ay pang-pito sa kanyang mga kapatid. Ilan kayong babae, Ate? 4 po. Oh, so naranasan nyo pong ano, naranasan nyo din ba may bagong damit o laging galing sa mas nakatatandang mga kapatid? Lagi po akong may bagong damit. Wow! 'Di ba? Yun ang masaya. Lagi po Ano at ang kami, Sige po. opo, at kami po nung isang ate ko po ay lagi pong terno. Nung pong natatandaan ko po nung kami po ay bata pa. Nakakatuwa Yung naman. dalawang apa. Tapos yung dalawa ko pong ate na matanda po, ang sad to say po, yung aming pong panganay ay patay na po. Mm-mm. Siya po ay isang huwaran din pong ate. At sumunod po yung ate ko po ngayon na siya po ang tumayo namin ngayon pong ina, ama sa aming buong pamilya. At isang huwaran din po siyang ate na mapagbigay at lahat po ng um, mga ano sa buong pamilya po talaga ay siya po. Yun pong yun pong ate ko po ngayon. Bali kami po Wow. yung isang ate ko na lagi ko pong kasama. Yun po yung sinasabi ko na kami po ay laging nakakalamang sa kanila kasi yung dalawang ate ko pong matanda ay mapagbigay po sa amin na mga Mm. nakakabata po. Nakaka-bless naman po yung ganyang Opo. samahan. Ano po yung hindi nyo malilimutan talaga hanggang ngayon? Yung unforgettable ninyong experience ng kayo'y bata pa sa inyong mga kapatid. Yan. Ang akin po talagang hindi makakalimutan, talagang nung ako po ay bata pa, noong nag-graduate po ako ng grade 6. Nag-graduate po ako ng grade 6 noon. Ah, na parang hindi ko po ine-expect na ako po ay makakatanggap ng gano'n na maraming regalo sa aking mga Wow. kapatid. Tapos hindi ko pa expect na ako po ay, siyempre mga kapatid ko pong lalaki, hindi po naman sila masyadong showy. Pero nung pong ako'y Mm. nag-graduate, at saka yun po, yung pong tuwi pong may okasyon, binibigay, siyempre po pag ganon, mga batang isip pa po ako, tuwan-tuwa na po ikaw na mabigyan ka po ng pera, ng regalo. So yun po yung hindi ko lagi nakakalimutan, yung mga kapatid ko po na kung titingnan mo ano, pero nun pong pagka po may okasyon, yung binibigyan po nila ako, yung para pong napaka-importante ko po sa kanila. Tapos Wow. po, yung talaga pong parang po talaga hindi ko malilimutan talaga na yung sa happy po, yung sa masaya kong pong pakiramdam, yung lagi nila po ako naaalala, lagi po nila akong may mga binibigay po sila sa akin, kaya gaya po ng kuya ko. Bawa po ano, binibilihan niya ako binibigyan niya po ako ng pera sa inay, sa nanay ko, para yan, bilihan niyo inay ng damit si Marilyn, gano'n po. Akin po mga Okay, kapatid yan. na babae po, hindi ko po talaga makakalimutan sa kanila yon kung paano din naman po nila talaga ako pinahahalagahan. Lagi po yun ang nakatanim Amen. sa isip ko po. Praise God. At kailan po ito na kayo ay graduate ng grade 6? Um, ano nga ba year ako? Siguro ilang mga age ng ano ko po. Anong age 12 ang years old. Opo, 12 po. Ah, Ayan oo, po ang mga wow. happy moments ng mga batang walang ano pakialam sa mundo. 'Di Basta ba? Oo, parang opo, parang talagang napakasaya po, ang sarap po sa pakiramdam na yung care na care ka po ng mga kapatid niyo po. yes. So parang walang, 'di ba? Ito talaga ang pinakamagandang stage dahil parang wala kang pinoproblema sa Opo, buhay. yes po, pastor.
Yan, sabi ni Kuya Clefton, mapapasana all kami sa inyo, sister. Yan, dahil sa magandang samahan ng inyong magkakapatid na kahit na, 'di ba? So saludo po sa Opo. inyong mga magulang. Salamat po. Yes, dahil kahit na kayo'y marami, pero na-maintain, no? Na-maintain ang Po. magandang samahan sa inyong pamilya, sa inyong magkakapatid. Wow. At talagang buhay na buhay ang pagtulungan sa isa't isa. Wow. Saya naman talaga ng ganun, ano? Marami, tapos magkakasama, yan. Tigit sa lahat, di ba? Kapag lahat ay magkakasamang maglilingkod sa Panginoon, naku, mas talaga, mas grabe katuwaan, kasiyahan sa puso. Pastora. Wow. At eto na dito tayo sa iyong pagha-high school. Ano naman ang hindi mo malimutan? Sino si Ate Marilyn bilang isang estudyante? Pastora, nung high school po ako po yung bibo. Kumbaga Wow. kung sa salitang ako po ay medyo attentive po ako sa mga school, sa mga activities. Mhm. Gano'n po, masipag po akong magsasali sa mga activities sa eskuwelahan. Um, Kumbaga parang ako po ay familiar sa mga estudyante, gano'n po. Mhm. Ano po ako, magiliw po sa akin yung mga estudyante dahil mahilig nga po akong sumali sa mga activities po. Yun po ang masayang alaala ko po nung ako'y high school. So, ito pong elementary ninyo sa Malvar din po ba ito? Malvar din po, Malvar po. Opo. Tapos yung high school sa Malvar din. Opo, Malvar din po. Ba, di ka na talaga umalis sa Malvar. Opo, opo. Yun. At nakatanggap ka ba? Yan. Ano po ang mga awards na inyong natanggap dahil mahilig kayong magsasali? Yan. Elementary lang po ako, pastora, nakatanggap ng award Mm-mm. na Okay grade po. 1, first honor, grade 2, second honor. Tapos nung high school naman po, mga ano lang na, hindi naman po award, mga papuri lang po ng mga kapwa estudyante, mga teachers, ganun po. Ate Marilyn, ikaw din ba ay naging muse sa inyong classroom? Sa classroom po, first year high school po and second year high school po. Mm, 'di ba? Pag botohan, 'di ba? Pag Kahit hindi, botohan. opo, kahit hindi po maganda, bakit po ako nakuhang muse? Sigurado naman po na may talaga acting kagandahan kaya nga ikaw ay binoboto, 'di ba? Opo, sa first year and Oo. second year po. Ayun. Kaya tanong ni Kuya Rizal, sabi niya, kasi yung Batangas daw ay kilala sa mga, yung balisong, di ba? Yung Opo. ganon. Sa dating life po niya, sa dating life niyo daw, nung kabataan, nakahawak ka daw ba o marunong kang gumamit ng mga patalim? Hindi na, Defense. sa opo, sa bahay po, siyempre meron po tayong mga patalim, pero yun Oo. po, kapatid ko po, ang tatay ko po may mga patalim kasi. Yan po na parang, nung araw po kasi karaniwan lang yan eh. Ngayon lang naman po tayo naging mahigpit sa mga ganyang patalim. Pero nung araw po talagang bali-baliwala lang po yung mga balisong, mga malalaking itak. So yun po, Mm. na-encounter ko naman po yung mga ganun. Ayan. Eto tayo, ate, unahan natin yung alas 3. Ate Marilyn. So, syempre, na botong muse, edi for sure may nagkakagusto. Oo. Meron Mga time na yun po, ilan? siyempre, Ilan yung Pastora, nagpalipad ng hangin sa inyo? Pastora, baka naman po sabihin ng madla, ako naman po ay joke lang. Pastora, siyempre po siyempre pagka ganun, mga bata pa, siyempre po mga nagpapalipad-palipad hangin. Pero nagka-boyfriend po ako ng high school. Aba! Secret po. Legal ba to? Legal? Mga parang ano lang po, pero siyempre po hindi naman po ako masyadong sa bahay, hindi naman po nila alam. Parang laro-laro lang po. Siyempre nung mga time na yun po naman kahit high school ka parang isip bata ka pa rin po naman, pastora eh. Pero Ikaw ba? nagka-boyfriend po ako, boyfriend, gayon po. Pero Ate, hindi naman po ikaw yan ba yan? parang Ate totoo. Marilyn, ikaw ba yung nasa picture? Ha? Ang ganda naman. Parang pero
boyfriend po ako ng high school. Ganun. Oo. Pero boyfriend parang lang pong laro. Parang laro lang, Pastora, hindi naman po seryoso. Pero Ayan po, nakakatuwa lang po, pinapakita ganyan. namin ang inyong larawan sa live. Ay, Ayan, oh, ang ganda-ganda niyo po naman pala talaga. salamat po, Pastora. Yan, Pastora, oh. filter lang po yung aking camera. Oo. Ganun ba? So, yun, oo nga, nagka-boyfriend. Ibig sabihin, ate, hindi ganun ka-stricto. Hindi ganun Hindi naman ka-stricto ang po, iyong magulang. stricto po kasi nga po, hindi naman po, kumbaga po, yung parang sa school lang, para pong laro, parang siguro, syempre mga batang ano lang po. Kasi sinabi ko lang pong boyfriend kasi po, nanligaw. Ganun Oo. po. Tapos sinagot Pero mo. po, sinagot po. Pero, syempre, mga panahong yun, mahigpit po talaga. Mahigpit naman po. Mm-mm. Tsaka hindi po gaya ngayon na pag boyfriend na, mga clingy, clinging. Yun po, parang takot na takot ka palagi. Nasabi lang po, pastorang boyfriend. Nainggit po yata sa mga kaibigan. Joke lang po. Oh, ganun lang po. Hindi naman po seryoso Oo. ano. Pero, wala naman po akong masasabi po sa aming pamilya dahil unang-una hindi po nila alam. Sorry po. Oo, kasi noon pa Laro-laro naman lang po, yun. Pastora. Hindi. Opo, nung At panahon po saka, naman yun, hindi po kagaya ngayon. oo nga. At saka 'di ba noon, 100 meters away. Yan, boyfriend mo yan, Opo, pero hindi pwede opo, mahawakan yung dulo ng yung daliri. opo, opo, Oo, opo. ganon. Boyfriend mo na po, pero hindi po kayo makapag-usap palagi. Dinadaan lang po sa sulat. Oh, yun pala ang panahon ng mga love letter. Opo, May love letters. stationery na din ba Station, nun? opo, naka-stationary po. Oo, tapos inaamoy-amoy yung mabangong stationery, di ba? Oo. Gaano katagal yun, ate? Parang umabot din po naman ng isang taon na Oo, akalain mo na yun? parang naglalaro lang po naman, Pastora, hindi po seryoso. Di ba? Opo. Hindi, naka 1 year pa yun sa lagay na yun. Grabe ah. Second year to third year po. Oo. Pero, paano ba? Sige nga ate, Marilyn, kwentuhan mo kami. Paano ba maging dalaga noong kailan ka ba nag-high school? 1981? 1980? Actually, Pastora, hindi po ako nagtagal ng dalaga. Kaya nga po, Oo. hindi ko po talaga naramdaman yung as in nagtagal na dalaga dahil po 19 years old po ako po ay nag-married na po. Oh, teka lang naman. So, pagka-graduate ng high school, 'di ba, usually ay tama ba, 16 to 17 17, opo. gumagraduate. Then, pagka-graduate, nag-college po kayo. Nag-college po ako ng half a year. Sa Batangas pa rin po ba to? Sa Manila po. Oh, wait lang, napalayo Direkto po. na. Direkto. Opo, Kaya ba? napalayo na po ako after nung pagka-graduate po. Mm. Okay. Tapos, ano po ang inyong kinuhang kurso dapat? Noon po ang in-demand po noon ay sa computer, yung secretarial computer. Yung Mm. natatanda po natin yung Datamex na sinasabi nilang eskwelahan. Yun doon po ako. Ayun. And Ah, then, ano po ang nangyari? Paano pong nangyaring, di ba, kakagraduate, tapos pagka 19, biglang nag-asawa. Sige nga ate, naalala mo pa ba yun? Opo, memorable po yan sa akin, Pastora. Na hindi naman po siguro ako magkakaroon ng 4 na anak kung hindi naman po yun nangyari sa akin. After po ako nag-graduate ng high school, so nakapag-aaral naman po ako ng kalahating taon. And then kami po ay may pinuntahang isang malapit na kaibigan diyan sa Caloocan. Kami po ay kumbaga parang naging kasama sa bahay na kasamahin lang po para nagtinda po kami doon. Parang gano'n po. Tapos 'yun, pagkatapos po no'n umuwi na po ako sa amin. 'Yun, nag-stay dito sa bahay. Parang gano'n lang po 'yung buhay, hindi po ako nagtatrabaho na ano. Tapos nagpamasukan po ako sa isang garments na 'yung tawag po do'n ay trimmer, 'yung tagalinis ng mga finish ng garments po.
Yun po yung dati kong tinrabaho. So after po nun, umuwi na ako dito. At doon ko po na-meet yung tatay po ng aking mga anak po. At the Ayun naman age pala. of at the age of 19, Pastora. At the age of 19, teka lang naman. So, hindi ka masyadong naenggano dito sa Maynila. Umuwi ka na agad sa Opo. Malvar. Oo. Ayun. So, nung nandito ka sa Manila, walang nagpalipad hangin sa iyo? Meron naman Oo. po. Pero hindi ka talaga interesado. Po. Mm. Yung taga Batangas talaga ang napusuan. So, Opo. bakit po? Bakit po kayo napa-oo sa yung batang edad ay napa-oo kayong mag-aasawa na kayo? Sorry to say po, pero siyempre po ako po ay isip bata na Mhm. siguro yung time na yun po, may mga struggle na rin nangyayari sa buhay ko na parang yung sa totoo lang po, parang yung mga time na yun parang may struggle nang nangyayari sa buhay ko na parang sabi ko, anong ano ba 'tong buhay ko? Bakit hindi ako nagkakatrabaho? Tapos hanggang ganito lang ba ako? Hanggang sa nag-stay ako dito na gano'n lang paggising ko po sa umaga, um, magbabantay ako ng pamangkin, magwawalis ako, mga gano'n lang po. Yung trabaho lang dito sa bahay na parang nagkaroon po ako ng boring. Parang nagkaroon ako ng yung parang sabi ko, "Eto lang ba ako? Nag-a-apply naman ako ng trabaho, bakit hindi ako magkatrabaho?" Hanggang sa yun po, naka-stay dito, kumbaga po, driver po kasi, padaan-daan po dito sa aming tapat. Pero po, sad to say po, na talagang parang hindi din po talaga, parang hindi, kumbaga para pong in one click po, ganon. Mhm. Parang I in one click po na hindi ko po alam bakit po. Bakit mm. po nangyari? Pwede po Wow. sabihin na, pwede po pastorang sabihin na kalokohan yun, bakit mo ginusto kung hindi mo gusto. May Mm. mga factor din naman po na siyempre, mabait naman pong tao. Na yung Mm. time na yon ako po ay may struggle sa buhay, parang may naghanap po ako. Meron po akong hinahanap. At nung time na yun na ako'y parang ano, dumating po yung tao na yon na in one click po na after naman po nung nangyaring kami magpakasal, dun po ako nag-isip, why? Bakit kayo napapayag? Opo, Oo. Totoo nga parang ang opposite kasi si Ate Marlene babae. So sa babae either, 'di ba, yung pag dumadating lahat talaga dumadating sa ganyang stage na naghahanap ka ng knowingly yung hinahanap mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo kung bakit why are you existing, 'di ba? Bakit nga ba dito sa mundo? Yun na yung umpisa ng paghahanap, umpisa ng pagtatanong. So sa babae, yan, nag-aasawa, 'di ba, nagkakaanak or nabuntis, mga ganyan. And sa lalaki naman, siguro on the other hand, yun yung nagbibisyo, 'di ba? Doon nila hinahanap naman. Tama ba ako diyan, opo, mga pastora. kaabangers, 'di ba? Doon naman nila hinahanap, doon naman sila naghahanap ng sagot sa pagsusugal, sa pagbibisyo, 'di ba? At kung ano-ano pa, iba-ibang mga adventures, yeah, exploration sa buhay. And Yes, sa iyo pastora. naman, kagaya nung sinasabi mo, yun naman yung doon mo naman kumbaga ibinaling. Yan, doon mo naman ibinaling ang iyong atensyon. Kaya talaga um sa that age, 'di ba? Yun yung age na talagang crucial kasi yung pag nandun talaga sa puso yung paghahanap, nandun sa puso yung um, marami kang gustong patunayan sa buhay, marami kang gustong gawin. Kasi totoo, 'di ba, yung youth, yan, yung kabataan, usually they have all the energy in the world, 'di ba? Opo, They have all the time in the world. Meron silang time, meron silang energy, nandyan lahat ng lakas
'di ba, sa kabataan. Though they don't have money yet, 'di ba? Hindi lahat ng kabataan ay maraming kaperahan, pero marami silang energy, marami silang time. And kapag ka itong energy at itong time hindi nagamit ng maayos, hindi nila alam kung saan yung paggagamitan, doon napupunta sa um, pa iba-ibang daan, 'di ba? Iba-ibang Opo, direksyon. Kapag hindi na itama, ayun, kapag hindi na Pastora. itama ng direksyon, kaya napakahalaga talaga, napakahalaga ng role ng simbahan, napakahalaga ng role ng mga anak ng Diyos, yan, na ang tawag dyan, kumalabit. Ayan. Ibaling, pilitin, 'di ba? Pilitin na ibaling ang direksyon ng mga kabataan kasi gusto nilang i-fill up, 'di ba? You have all the time in the world, what will you do? Kasi nakaka-boring naman talaga, 'di ba? Yung maghapon, pagising mo, ganun ulit. Opo. Pagising mo, ganun ulit, 'di ba? parang natatagalan kang ubusin yung 12 hours. Kasi the next 12 hours, tutulog ka lang nun, di ba, sa gabi. Pero yung sa umaga na maghapon, nahihirapan kang ubusin. Samantalang yung iba, parang ang bilis ng oras. Pero sa iyo, na walang ginagawa, ang bagal ng oras, kaya yung mga na walang ginagawa dyan, mag-daily life sharing na lang kayo. Amen. 'Di ba? Para may napupulot na aral. Yan. Pero totoo po yan talaga. Kagaya nga ng sinasabi ni Ate Marilyn, na yung oras, that you have all the time, you have all the energy. Saan mo yan? Saan mo yan gugugulin? Ibinigyan ka ng Diyos ng buhay, binigyan ka ng Diyos ng panahon. Kaya nga, sabi ng salita ng Diyos, di ba? Teach us, O Lord, to number our days. Di ba? Sabi ng Psalms, teach us, O Lord, to number our days. Kasi binigyan na tayo ng pare-pareho. We all have the same 24 hours. Binigyan na tayo ng pare-parehong panahon. Ngayon, kapag ka hindi talaga maitama ng mailagay sa tamang direksyon, yan, kung saan dadalahin yung oras, yung lakas, ayun na nga, kagaya nung nangyari kay Ate Marilyn. 'Di ba? Pero ate, isa pang tanong. Ayan, bago yan. Hello, Ate Salve. Yan, hello sa lahat ng mga nasa misyon sa Isabela. Hello, Pastor May. Yan, pagpalain po kayo ng Diyos dyan sa inyong mission. Yan. At ayan, Ate Marilyn, ayun na nga aking tanong, bakit kayo talaga napa-oo, napaibig talaga kayong ano na ang tawag nito, wala nang turning back. Hindi kayo napa-atras, talagang napa-go kayo. Ay, siya po, Pastora, sabi ko nga po ay, in one click, hanggang ngayon, nagtatanong po ako, Mm. why? Wala po Oh. akong alam na maisagot. Mm. Yun po, na nagbunga naman po siya ng 4 na anak ng halos yearly. And Wow. after po sa aking bunso ng Mm. for ano, siguro pa mga 3 months na sa sinapupunan. Nagkahiwalay po kami for almost 20 years. Oh. 21. 20 to 21 years. Kasi 20, 28 na si Kay, 28, oo. So, wait lang. Kailan po kayo po ba ay nakapagpakasal? Opo. Kailan po kayo ikinasal? Pastora, hindi ko po, sorry, hindi ko po talaga. Sorry po. Nilimutan na ba? Nilimutan na tuluyan, ate. Year, yung taon, hindi nyo na rin maalala. Hindi ko po matandaan po, Pastora. Opo. Tapos, nung kayo ay nagpakasal after that, inihiwalay naman po kayo ng tirahan. Opo, andito po ako. Doon po ako sa magulang ko, sa mga inay ko po. Mm. And then, Pagkalaki-laki po ng bunso ko po, ako po ay medyo nagrebelde. mm. Kasi ito po, kaya nga po tayo nandito para magsilbing Aral. Opo, aral na din tama. po sa iba. Kasi Yes. naging
ito po, to make a story short din po siguro, para po hindi gayahin. Kasi ang nagsasuffer po ay yung mga anak. Tama po. Mm. Hindi po ito dapat Mm. na na-bore ka, na ano ka sa sarili mo. No? Inano ko po yung sarili kong pangkasiyahan. May 4 na anak po ako. Suffer up to how many years. Pero may mga contacts inuuwian ko, pero yung kalingang ina po, for how many years. Sorry po. Mm. Pero po, pastora, sabi ko nga po pagmamahal po ng magulang ay hindi sa salita. Dapat po talaga sa gawa. So, salamat po talaga sa nangyari din. Kasi, sabi ko nga po may anak naman ako. Hello po, pastora. Ah, pero lagi po ako nagpapasalamat sa Lord. Kahit nung hindi pa po ako nandito sa Grand Harvest, dito po sa ating samahan, lagi naman po ako nagpapasalamat. Pero pupunta po tayo dun sa next step na alam ko po na gusto niyo pong ma-share ko din. So, Opo. ito Pero, lang po. opo, sige Opo. pa. Bago yun, gusto ko lang din po malaman, gaano po kayo katagal na, di ba, nagpakasal? Tapos gaano kayo katagal na nagsama bago 6 years po. 6 years? Opo. Opo, so okay. 6 years. Yeah. So sa 6 six years years, po. nagkaroon po kayo ng 4 Na na anak. anak. Mm-mm. And then, um, nung kayo po ay um, asawa, hindi na po kayo nagtrabaho. Hindi na po. Ay, nagtrabaho po ako. Ako po ay naglabandera, planchadora po sa aking mga Mm-mm. tiyahin po. Ako po ay namasukan na labandera, Mm-mm. planchadora, dalawang, dalawang, isang tiyahin po, tsaka isang kumari po. Ako po ay namasukan sa kanila for natang din po. Na yun na nga po, yun yung po sinasabi ko na parang sumawa ako sa ganung buhay. Iniwan ko po yung mga anak sa aking magulang. Pero hindi na po totally pastorang iniwan. Yun lang po responsibilidad ng pagkalinga, pag-aalaga. Pero umalis po ako na pagkailang ano naman po ako po ay nagbibigay-bigay naman po ako dahil ako naman po ay naghanap buhay nung ako'y umalis. Mm-mm. Opo, ayun. Suffer, pero may suffer po nangyayari siyempre po. Totoo yun. Talagang buti na lang. Salamat sa Diyos sa mga magulang na, 'di ba, sa panahon na ikaw ay may pinagdadaanan, nariyan sila kahit gaano man. Kasi for sure, paano po pala tinanggap ng iyong mga magulang na, ay, mag-aasawa na itong anak ko na ito at the age of 19? Mix po. Meron po namang okay lang, andyan na yan ganun po. Pero Mm. meron din po naman na, siyempre po, ng mga time na yun, wala na pong magagawa dahil nga, nagulat na lang din nga po ako na isang gabi po, andyan na, parang hindi na po ako nakamakatanggi. Hindi naman po yun, kumbaga hindi naman po natin pwedeng isisi po yun dun sa tao. Kaya lang Mm. po, lagi po ako Totoo. nagtatanong sa sarili ko, bakit bigla, bakit ganoon, bakit ako, bakit Mm. nandito sa sitwasyon na ito na wala ako o wala po akong permiso. Pero nung Mm. nandoon na po dun sa time na yon, wala na po nagawa din. Okay po sa magulang ko, sa ibang mga kapatid ko. So, yun po. O, ano po din, sa maayos na, para sa maayos na sitwasyon na lang po. At yun na po, Yes. nagsama po kami ng 6 na taon na kunting masaya lang. Tapos po, yun nga po. Pero sa gustuhan mo po mabuo ang pamilya, maging okay para sa mga bata, Mm. hindi po yung nag-work. Kumbaga, ako na rin po yung sumuko. Tapos yun na po, 6 years lang po kami nagkasama. Ayun.
Kaya nga talaga, tama ang, eto babalik tayo sa salita ng Diyos. Sabi, kaya nga sabi ng Jeremiah 17 verse 9, alam ko mag-agree ka dito, yung sabi na ay, the heart is more deceitful, di ba, than all else. Yung puso talaga, yan, the heart is more deceitful than all else and is desperately sick, who can understand it? Yun. Kapag talagang sa emosyon tayo makinig, yan, sa emosyon tayo maniwala, yan talaga ay ating yan ay ating kumbaga yan ay hindi tayo dadalhin sa sa buhay na gusto natin dahil siya nga ay ano ba sa Tagalog yung deceitful, mandaraya. Siya ay Yun lang, tricky. parang Oo, 'di ba mandaraya siya, hindi yan talaga ang totoo, kumbaga inaano niya lang, kino-quote niya yung truth. Yan, para magmukha siyang totoo. Kasi totoong nararamdaman mo nung time na yon, 'di ba? Totoo. Totoo naman kasi pag sinasabi nilang yung totoo na nararamdaman ko. Pero yung pala yung puso, ayan, mapanlin lang. Tama, Kuya Rizal. Mapanlin lang, yan, mandaraya siya. So, akala mo, totoo yun, nung time na yun, nung panahon na yung oras na yun, totoong totoo. Pero, tingnan nyo, in the light of the Word of God, ang sinasabi niya ay yung puso ay deceitful siya. Kaya hindi siya dapat talaga ang magdidikta, kundi ang Espiritu ng Diyos na ating tinanggap. Pero syempre, nung panahon naman na yon, si Ate Marilyn ay kilala niya ang Diyos pero wala pa siyang relasyon sa Panginoon. At iyon na nga, kaya nga ito na ikikwento sa atin ngayon. Dahil para sa ating lahat, yan, at sa mga makakapakinig pa nito, na sinasabi niya talagang hindi iyon dapat natularan. Kasi yon yung time na ang puso niya ang naglinlang sa kanya. Kaya nangyari na after 6 years, nag-give up na kasi hindi na kaya ng puso ulit. Yung puso ang bumigay, ayan. Ang unang bumigay, ayun. Kaya nga, Ate Marlene, naku, ano yung mga challenges mo? Yan. Siyempre, naghiwalay. Tapos, syempre, yung pagpapalaki, although nandyan yung magulang, pero being a solo parent, single parent, talagang, sige nga po ate, ano yung mga challenges mo dito? Alam niyo po, Pastora, di po naman ako talagang nahihiyang sabihin na lumaki po ang aking mga anak na marami pong tumulong. Praise Sa God. totoo lang po. Amen. Responsable naman din po kahit na noong mga time na yon ay kumbaga po naman nag-responsible din naman po ng kahit ano. Or sabihin na natin na meron din po namang yung tatay po nila. Talaga naman kung ano rin naman po sa mga anak ko. More on nga po siya kung tutuusin, is Mm-mm. para po sa kaalaman po. Mm-mm. More on po talaga siya dahil siya Yung, naman po. opo, yung finances, Kumbaga ay, tumulong siya. Opo. opo, salat po siya pero sa akin po, pamilya, sa side ko po, marami po talagang tumulong sa mga anak ko. Sasabihin ko po talaga yung totoo na nagkahiwa-hiwalay po. Mm-mm. Okay lang po yan, Ate Marlene. Talagang parte ng iyong patotoo, pero sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Uh, Talaga sa kabutihan po ng Panginoon, talaga, after po ng aming sumbok, at kami naman po ay nagkakasama-sama naman po kami ng mga anak ko. Sa ngayon po, kami po ay, nasa ngayon po naman ay talagang, yun nga po, ups and downs, up and downs. Kaya sabi ko nga po, pwede sabi nga po ng iba, nasa sa mga, nasa sa anak yan or nasa sa tao yan, hindi pwedeng dahilan ng isang pagiging rebelde ng isang anak or isang pariwaraang anak na isang broken family. Dito, kasi may sarili ka namang isip, bakit mo i-blame sa magulang mo naghiwalay. Pero, Mhm. hap po yun, Pastora, para po sa kaalaman ko. Kasi kung ang mga anak ko ay nagising na kulang sa kalinga ng magulang, may mga makatanim na ano sa kanilang kalooban, pwede naman po talagang mangyari yun sa mga anak.
Kaya Mm-mm. hindi naman po sa kumakampi ako dun sa mga anak na re-rebelde, papariwala. Pwede naman po talaga, totoo naman din po yun, na yung pagka po ang magulang ay nagkulang ng pagkalinga sa anak, yun naman po talaga yung karamihan, ayun ang kinapupuntahan talaga ng mga bata. Kaya sabi ko nga po, hindi ko po ito ikakahiya dahil para po maging hindi po tularan. Kumbaga po maging kumbaga hindi gawin ng iba. Kasi ang nagsasuffer po talaga ay mga anak. Totoo po. Sa Mm-mm. totoong buhay po kasi ito po talaga na experience ko eh. Kahit po anong gawin mong pagsisisi, kahit po anong gawin mong ano, kung nangyari na, maibabalik pa po ba? Kaya Mm-mm. po, di po ba? At na po, salamat po talaga din uli sa Panginoon paulit-ulit kasi sa mga kabila po ng mga nangyayari sa amin. Ay, eto po ako, nandito po ako ngayon sa inyong harapan. Amen. Natutuwa po ako sa nangyayari sa buhay ko. At sabihin natin, yun nga po, na-open ko po sa inyo na ngayon po, may pinagdadaanan kami, pero pagaan ko po dinadala. Kasi dinala po ako sa Red Harvest dito sa ating kapatiran. Amen, amen. Meron ka ng kapamilya sa Panginoon na nananalangin, 'di ba? Nanalangin, sumusuporta, 'di ba? At nag-encourage na kaya mo 'yan, 'di ba? May cheering Po, squad na, opo, 'di grabe. ba? Grabe po, Pastora. Sobrang dami po nila na nag-cheer up sa akin. Amen. Napakadami po. Unang-una, syempre po si Lord. Mhm. Opo, taka po. Nawala po ang inyong sound, Ate Marlene. Ayan. So, sige po, habang inaayos ni Ate Marlene ang kanyang sound, ay makita natin ano, talagang yung mga pinagdadaanan sa buhay, sabi nga natin kanina, hindi mo masasabing iniangat ka ng Panginoon kung yung kalagayan mo ay kung ikaw ay nasa taas na, 'di ba? Talagang galing ka kasi doon sa problema, galing ka doon sa pagsubok, galing ka doon sa mga ang tawag ng Bible ay balong malalim, 'di ba? Sabi kanina sa ating binasa sa Psalms chapter 40, 'di ba? Galing ka doon sa balon, akala mo ay nandun ka sa pinakailalim-ilaliman na na stage ng iyong buhay. Pero may Panginoon, yan, may Diyos na kagaya ng ginawa niya sa buhay ni David, iniahon siya sa lugar ng sa malalim na balong iyon, iniahon, iniangat at inalis. Yon, 'di ba? Narinig natin yung patotoo ni Ate Marlene kanina na hindi naman instant. Yan, hindi instant na kanyang um, nawala agad. Nawala siya sa kanyang mga pinagdadaanan sa kanyang buhay. Pero ikaw na may Panginoon, yan. Iyon ang winning ano mo doon winning factor. Kaya ka mananalo dahil ikaw ay may Diyos, dahil ikaw ay may Panginoon na mag-aahon sa iyo mula doon sa iyong kinalalagyan, mag-aahon sa iyo at mag-aalis sa iyo doon sa kinalalagyan mo niya. So pangit man or hindi man maganda sa iyo sa natural, 'di ba? Na yung mga ganyang kwento. Hindi siya talaga kumbaga parang ang tawag noon, hindi siya nasa pinakataas ng resume, 'di ba? Hindi siya positive pakinggan. Pero yung mga ganun, kaya nga, master talaga ni Lord yan eh. Yung from a mess, gagawin niya yung message, di ba?
yung makalat, 'di ba? Yung hindi maganda na pangyayari. Pero ngayon, it's already a message sa bawat isa sa atin. And then from mga test niya doon sa panahon na yon ng kanyang kapusukan, 'di ba? Ang kabataan usually talagang impulsive 'yan. Talagang mabilis magdesisyon, mabilis umarangkada. Kailangan ng tagapagpigil 'yon, kailangan ng taga renda, 'yon. Kasi mabilis umarangkada. Pero yung mga panahon na 'yon na time of testing niya ngayon, it's already her testimony na naririnig nating lahat. So, nakikita po natin na hinahayaan or 'di ba God allows yung mga pangyayaring hindi maganda sa buhay natin, hindi siya galing sa Diyos kasi ayon hindi gusto ng Panginoon talaga yung mga um, yung yung tayo ay mahirapan yan, hindi yan kalooban ng Diyos sa atin, pero God allows, inaalaw ng Panginoon yung mga pangyayari na yon, na dumaan tayo sa mga ganong proseso na talagang kumbaga, kung i-describe ay napakahirap or kumbaga indescribable, hindi na kayang i-describe sa sobrang hirap, no? Wala nang words para ma-describe. Pero God allows those things to happen. Inahayaan ng Panginoon na mangyari ang mga ganong bagay sa ating buhay kasi nandoon nga ang pagkinang yon, doon makikita, doon mapapalabas yung mga idiniposito ng Diyos sa ating buhay. So from that challenge or from that trial na iyong kinalalagyan up to that point na ikaw ay alisin na ng Panginoon, na ikaw ay pagtagumpayin na ng Panginoon. So yung proseso na yon naman, doon talaga, doon sa pagpoproseso na yun, doon gumaganda, di ba? Sa manufacturing, sa manufacturing facility, 'di ba? Doon talaga pinapaganda, inaayos, ano pa, pinapanday, ano pa, nalalagyan ng lahat ng kailangan, all na ingredients na kailangan para maging kompleto, maging full package. 'Yon. So, 'di ba? Kaya nga ang bawat isang nakakapagsabi talaga, nakakapagpahayag ng salita ng Diyos, yun kasi ay talagang hinulma na. Yan, hinulma na at nakakapagsabi ng, thank you, Lord. Diba? Thank you, Lord, you are there for me. Sabi nga ni Kuya, yes, hello, Pastor Walter. Sabi niya, amen. A life of mess to a life of message and from test to a testimony. Sabi ni Kuya, Clefton, opo, niloob ng Diyos na maghirap para magkaroon ng sarap sa pagpapatotoo ng kabutihan ng Panginoon. Amen. Kaya Ate Marilyn, di ba? Talagang Opo. gaano man kahirap, pero tingnan mo, parang hindi nagdaan. Di ba? Parang hindi nagdaan sa Opo, hirap. Pastora. Di ba? Pero may tanong pa akong isa, ate. Yung nabanggit mo kanina na meron ka ding time, yung time ng iyong pagre-rebelde. Ano ba ang nangyari doon? Ang siguro po yung kung medyo parang maliman po yung salitang rebelde. Parang ang dami ko po siguro, sabi nga nila hindi daw po. Siguro sa hindi nga po ako nakatikim ng pagkabuhay dalaga dahil maaga nga ako Mm. nag-asawa. Mm-mm. Tapos yun sa pagiging ng nagkaasawa, nagkaroon ng anak, parang hindi ka rin na kontento. So parang siguro po, hindi naman po siguro yung ako ang may mali na ginusto mo yan, hindi ka nakapagtiis, yung mga ganon. So, Mm. yun po yung siguro yung yun po yung talagang, yun, yun nga po, yung ang cause ng pagiging hindi mo po dapat talaga dapat gawain yung mga ganong bagay. Hindi po Mm. talaga yun dapat para po sa kaalaman po ng marami. Talagang hindi po talaga dapat yun. Sabi ko nga po, talagang ang magsasuffer yung mga anak. Mm. Okay po.
So, sige po, by now, ang inyong mga anak, ayan, ang apat ninyong anak, paano nyo silang napalaki? Yung sila po bang lahat ay inyong, yan, ay malaki na for sure? Meron na po bang may pamilya na din? Opo, yung pong panganay ko po, may dalawa na po siyang anak. Mm. Tapos po, yun pong bunso ko po ay may asawa na. Dalawa po yung wala po. Wow. At Asawa. silang lahat po ay napag-aral ninyo. High school graduate lang po sila lahat po. Mm. Pero Opo. sila ay may kanya-kanya ng buhay at may trabaho, tama po ba? Mayroon naman ang, opo, yung pong mga, kumbaga mga karaniwang pang trabaho po na kumikita naman po kahit pa paano. Wow, Opo. pinagpala. Ano po ang ano ninyo? Kumbaga, kahigpit-higpitang bili sa inyong mga anak. May anak din po ba kayong babae? Opo, dalawa po. Ano po ang lagi ninyong pinapabaon na aral? Ang lagi ko lang pong, sa totoo lang po talagang, sabi ko po, huwag po silang magiging maramot. Huwag po silang, Mm. kailangan maging generous ka. Yung, at di naman po, inamanan din nga po nila din siguro nga sa akin. Lagi po ko pong sinasabi sa kanila, kahit po nung maliliit pa sila talaga na nanangkata ko. Kahit po yung maliit na maliit, magbibigay kayo ha, mamimigay kayo. Yung mga ganoon, yun po talaga ang lagi ko po sinasabi sa kanila, mapagbigay, huwag magiging maramot. Yun po Mm. ang isang, lagi ko po sinasabi sa kanila. Kahit po hanggang ngayon, oo, ganito. Natuto ka pong mag-share palagi. Nasabi niyo din po ba sa anak ninyo na wag niyo akong tutularan? Opo, sa totoo lang po, kasi kasama na po yun sa aking mga pagsisisi, mga ginawa kong, yung napagmumuni-muni ko na yung buhay ko. At yun lang naman po yun sa akin, hindi po ako nahihiyang mag-open sa aking mga anak na kung ano po ako. At hindi rin po ako nahihiyang magsabi sa kanila ng sorry, hindi akong gagayahin. At yun naman po ang aking ano ko lang sa sarili ko. Hindi po ako naglilihim sa kanila. Up to now, hindi po ako, kumbaga yung pong aming open and closeness or open sa mga bagay-bagay ay dala po naman namin yon hanggang ngayon. At nasabihin nga po natin laging kami may struggle sa buhay, pero yung impact namin sa kung paano po namin yung pinagsasama-samahan, yun lagi po naman ay pinapasalamat ko talaga sa Panginoon na kung kahit na po nagdaan talaga kami sa kami po ay nagkahiwa-hiwalay or hiwalay na nagkikita. Kumbaga parang nga po nagkulang po kami sa impact ng mag-iina, buong pamilya, kami mag-anak, na may mga times naman po na kami po ay nagkakasama-sama, nagiging masaya din naman. Pero yung lagi kong sinasabi kong kulang, laging may kulang, laging may problema, lagi po kaming may yun nga, struggle sa buhay. Yun nga po, thank you Lord. Kasi po, hindi ko po pwedeng sabihin at kahit kailan po talaga pastora, hindi po ako nagsisinisi sa Panginoon na yung gaya po na ibang naririnig ko na, Lord, bakit mo ako ginanito? Bakit ganitong ginawa mo? Yun lang po may pagmamalaki ko sa sarili ko na hindi naman po ako nag-ano ng ganun sa Lord. Lagi ko na lang pong sinasabi na sa sarili ko na, bakit ganon? Paulit-ulit. Yun nga po, pastora, hanggang sa, ito lang po, siguro po mga almost 1 month na andun po yung ako po ay bumitaw. Parang kung ako ay nag, na kung kailan pong ako ay nasyado nang nag-ano sa kanya, ang saya-saya po, ang saya po yung nakaka-attend po ako ng mga worship, lahat po na naapan dahil sa pag-akay po sa akin ng God Harvest. May time po na talagang, siguro naman po talaga nangyayari talaga yun sa lahat. Ayun din po naman yun sa mga naririnig ko sa pag ako'y nag-a-attend. Nangyari po yun sa akin. Kaya sabi ko nga po, nilist talaga ako ng Panginoon. Kasi bawat dadapa po ako, bawat susuko ako, bigla na lang po akong gigising ng hindi tumutukod yung kamay. Yung tumatayo po talaga akong papagano na, ay anak, hindi ka susuko. Kaya mo yan, yung mga ganun po, na nangyayari po talaga sa akin. Kada ko
hindi naman po ako yun yung kumbaga yung sa problema dumarating, sa mga pagsubok na dumarating. Kaya nga po, ang sabi nga po nila sa akin, Wonder Woman, Wow. napakatapang na babae. Kasi ulit-ulit po Pero yun po, Pastora, kailangan po talaga hindi ka lang po talaga pala sa material lang na bagay, sa mga, sa provision, sa pera, magpapasalamat. Kailangan ko po pala talagang magpasalamat kasi y- naging binigay sa akin ng Lord yung katatagan po Kasi kung hindi po ako naging matatag pastora sa siguro po way back na lang sabihin na lang po natin sa 20 years kunyari o ganun na lagi ka po may pinapasan at hindi lang naman po basta-basta yon pastora. Totoo po Hindi ko po yun. nagkakahiya pero yun na lang po natin i-details pero siguro pwedeng sabihin na yun sa paulit-ulit na lang pwede naman kung hindi natin yan ginugusto nangyayari na lang. Pero yun, alam niyo po, Pastora, yung dumadating po ako sa punto na sasabihin ko po na, hindi ko na kaya, ganito, halos nagbibilin-bilin pa ako. Huwag niyo pa ba, mga ganito po. Pero, noon pong nagpunta ako ng Grand Harvest na meron po akong hiniling sa kanya, halos isang buwan lang po, binigay po sa akin ng Lord na Amen. napaka-worst, hindi ko po akalain na yun ay mangyayari. Binigay po sa akin ng Lord yun. In one click po na sabi ko, Lord, sabi ko, Panginoon, sa totoo lang po, nung ako po ay nasa Grand Harvest, at hindi naman po ako nag-aano dun sa dati kong sinisimbahan. Kasi natutunan ko po pala yung pong pakikipagrelasyon sa kanya at yun nga po, yung kailangan hindi ko po talaga susuko sa dami po ng pinagdadaanan ko na binigay po sa akin ng Lord yung katatagan. Yun po, Pastora, parang na ano ako, yun po, talagang sabi ko nga po, Pastora, yung sa pagsubok lang, kung sa mga ano lang, kung sa iba po talaga na sinasabi nila, naku, kung ako yan, matagal na akong patay, naloka na ako, na ganito ako. Pero, thank you, Lord. Ito po ako, Pastora, talagang sabi ko nga po, napakabuti, tuwan-tuwa po sa akin, ang aking mga kapatid sa Grand Harvest kasi, andito po ako sa inyo. Kasi yan po yung aking passion. Lagi po akong nagpupunta sa unahan tuwi po kaming mayroong linggo-linggong may service. Nangunguna-nguna po ako sa pag-testimony, sa mga pag-share. Tapos ito ako, nandyan po ako sa inyo. Ang sabi Amen. ko, napakagandang binibigay po sa akin ng Lord kasi nandun ako sa point na lungkot ka na ganito. Pero yung Mm. kasayahan ko po na yung gustong-gusto ko, binibigay po sa akin. Di ba po daw, Pastora, parang yung yung ano ko sa buhay ko, yun ang inaano sa akin ng Lord ko, anak, di ba yun ang gusto mo, makapag-share ka, makapagsalita ka, makapag-aya ka sa simbahan. So, yun po, binibigay po sa akin yun ng Lord, Pastora. Kaya, salamat po talaga dahil sa ganyan pong bagay, hindi po, kumbaga, yun na po ang sagot sa akin ng Lord para po ako ay maramdaman ko sa sarili ko na buo po ako. Amen. Wow. Di ba? Kasi marami talaga, ibig sabihin maraming binigay, maraming regalo ang Diyos, maraming pagpapala ang Diyos sa buhay mo. Kaya share lang ng share. Ayun. Share away. At ngayon nga, nandito ka na sa daily life sharing. Po. Yun. Pero Ate Marilyn, sa iyong mga anak, yan. Sa iyong mga anak, yung kumbaga yung bangungot kumbaga na nangyari sa iyo ay nakalagpas naman sila. I mean yung nag-asawa na kasi ikaw nag-asawa ng 19. Wala naman pong nag-asawa ng 19 sa iyong mga anak. Ah, wala naman po. Ano, yung pong panganay ko, nag-asawa siya, 21 Oh, o lumagpas, 21. nalagpasan ka.
Ito pong bunso ko, 28, Wow. Oh, babae. Ako, dalawang babae po yung may oh. asawa. Wow naman. Pero itong apat na anak, tapos ikaw lang mag-isa ang gumagabay, di ba? Sa kanilang apat na paano palakihin, di ba? Mula sa pagkabata hanggang ngayon na malalaki na sila. Paano mo yun ginagawa? Yun nga po, Pastora, yung nabanggit ko po kanina, aaminin ko po, hindi, sa simula po sa pagkabata, up to, siguro naman po mga sabihin na po natin na mga hanggang mga ilang taon, mga siguro mga 15 years, ganyan, na yun nga po, kulang po sila sa akin. Ang talagang nag-aalaga, nag-aruga, o nagpalaki, nagtulong-tulong po ay yung akin pong mga pamilya sa nanay ko. At doon din naman po sa side ng kanilang tatay. Kumbaga yun po, pinagtulong-tulungan po sila ng both side. Sa totoo lang po, Pastora, kaya hindi ko po talaga ma-share sa inyo ng kung ako po ba ay talagang nakapagpalakas sa kanila ng gusto. Hindi po. Pero meron naman din po ako nasi-share yung sa financial kasi ako naman po yung nagtatrabaho ng mga time na yon. Opo. Nagkaroon na lang po kami ng impact at maayos na samahan na. Nito na lang po na siguro mga 2009, 18 up to now. Na kami po ay, yun na, talagang as in, ano po. Wow. Ate Eh, mag, Marlene, yan. Sa mga single mom, yon. At sa mga kababaihan, yan. opo. Kababaihan na may mga pinagdadaanan sa buhay. Yun. Ano yung muna bago yun, ano yung mga pinakamatinding pinagdaanan nyo po na talagang pinagtagumpay kayo ng Panginoon? Opo. Pinakamatindi ko pong pinagdaanan, yung nagkaproblema nga po kami sa aking anak. Yun nga po, yung kanina nabanggit ko na, alam niyo po sa totoo lang, kaya nga po, sabi ko nga po, yung kapag attend ko po sa ganito dahil sa Bible na ibinabahagi sa akin, yun pong natutunan ko doon na hindi po pala basihan ng isa kang masamang tao. Pag po pala ikaw ay nagpakabuti, nagsisi at humingi ng tawad, ah, ikaw ay nagtanim ng kabutihan sa kapwa. Para po sa akin yan, Pastora, yun pong tao na yun, na talaga pong sa totoo lang ay, aanuhan na po siya ay, kumbaga siya ay, mapupunta na po sa, walang pagkalaya, sabihin na po natin gano'n. Ipinagdasal ko po siya, nagdasal po kami, inihingi ko po ng prayer yan sa aming kapatiran. In 1 week, Pastora, wala pong dumating na complainant. Ang akin pong anak ngayon ay manalang manalo. Lahat po ng ano po ay okay na po. Yun po ang hindi ko makakalimutan kung paano po ako nagtiwala ng gusto sa Panginoon. Pastora, sa totoo lang po, wala pong maniwala na hindi na po siya. Pero, Pastora, sa totoo lang po, para po sa mga nakikinig sa akin, sa atin, nanonood po sa atin, hindi po ako naniniwala na pag ikaw ay gumawa ng masama. Opo, totoo po yan kung anong kasalanan pagbabayaran. Tinanggap ko po yan lahat, Pastora. May nagsabi po sa akin ng aking pamangkin, Chang, taas mo sa Lord lahat, taas mo sa Kanya. At yun po ang parang umano sa akin. Nung mga time na yun po, nadapang-dapa po kami. Napunta po ako ng Grand Harvest. Ito sa ating samahan. Sabi ko nga po, Pastor, yung sinasabi nila na pagbabayaran, opo, napagbayaran na po namin yung lahat. Pero yun pong mga time na yun na talagang siya yung hahatulan na. Bakit po ngayon, andyan po siya, nagbago, at naghahasik na rin po ng mabuti. Isang, parang, hindi ko po kasi ano masyado eh. Yun lang po ang talagang isang share ko na hindi, kumbaga yun po ang hindi ko talaga pwedeng makalimutan na ibinaba sa akin ng Panginoon, na binigay po sa akin ng Panginoon, na hindi po naman natin pwede sabihin, Pastora, na
porket nagdasal ako, bakit ganun? Hindi po eh. Pinamulat po sa akin ng Panginoon kung paano po siya kumilos. Na ang isang, Amen. hindi po pala basihan yung isang, kahit ikay naging masama, ay hindi ka pwedeng gantihan ng Panginoon ng kabuti, ng biyaya. Yun po ang aking hindi makakalimutan, Pastora. Wow, amen. Napakabuti po ng Panginoon at lagi ko po talagang pinagmamalaki na sa pagpunta ko po dito sa ating kapatiran ay talagang doon po ako talagang lumapit po sa kanya, dumami po ang aking kaalaman. Kahit na po tayo minsan, nagkakaroon ng doubt or minsan po, um, yun nga po, minsan bumibitaw-bitaw ganon. Siyempre po, hindi naman nga po tayo perfect. Pero hindi po talaga nagsasawa si Lord. Kaya nga po sabi ko nga, talaga yung nilip niya talaga. Lagi niya akong inililip. Amen. Praise God. Yun po, Hallelujah. Pastora. Yan. Alala ko sa kwento mo, si Ate Flory. Yan, si Ate Flory nasa comment box ngayon. Ang kwento naman niya, napunta siya sa daily life sharing dahil yung anak niya ay nakulong. Pero, at, ipinanalangin, yan, pinanalangin ang ipinanalangin sa Panginoon. Talaga na magkaroon ng himala, magkaroon ng pagkilos ang Diyos. At bigla na lang na dumaan sa kanyang Facebook wall ang daily life sharing. At yun nga, nako, ang nangyari sa kanyang anak ay nakalaya, pinalaya ng Panginoon. Kaya ganun talaga kakapangyarihan, no, ang sama-sama na pagdulog, sama-sama na pananalangin. Dahil may kapangyarihan, there is power in prayer talaga. At there is power in the name of Jesus. Kaya kahit na ano pang mangyari, ate, magpatuloy ka talaga sa Panginoon. Yan, sabi ni Ate Flory, amen. Pastora, niiyak po ako ngayon habang nakikinig. Kasi nga po talagang ang Diyos ay Diyos ng himala. At yung mga hindi natin kayang gawin, siya na. Pag hindi mo na kaya, the hands up na, Lord, ikaw na po ang gumawa. Dahil mas maganda ang kanyang gagawin kaysa sa ating magagawa. Amen ba? So, Ate Marilyn, sa panghuli, ano po, sige po, encourage nyo yung mga single parent and even yung mga kababaihan na sila ay ano man ang kanilang pinagdadaanan, o may pinagdadaanan silang kagaya mo, sila ay tumawag sa pangalan ng Panginoon. Yun nga po, Pastora, sa mga nanonood po sa atin, sa mga kananayan, sa mga kababaihan, hindi naman po talaga natin maiiwasan yung mga pagsubok. Ang talagang pinakamaganda po talaga natin dapat gawain ay sa Panginoon lang po. Wala naman po talaga, siya lang po talaga. Kahit hindi po, hindi po naman siguro nalingid sa atin, hindi na po tayo dapat pang magtanong. Hindi na rin po tayo dapat na magtaka kasi naiparamdam na po niya sa atin eh. Binigay na po niya sa atin. Kaya yun nga po, kailangan hindi tayo bibitaw. Huwag po Amen. tayong bibitaw sa Kanya. Mhm. Yun lang po talaga ang masasabi ko sa ating mga maninood. Ang pananampalataya po talaga ay huwag aalisin sa ating buhay. Napakasarap po ang kapiling ng Panginoon. At bagamat yun nga po, talagang umaamin naman po ako na talagang minsan nawalan ka ng ano. Pero yung kalabit po sa akin ng Lord muli ay talagang itinayo niya ulit pa rin ako eh. Oh, sino po ba ako sino po ba tayo para hindi po tayo kakapit sa kanya? Yun po, kaya sabi ko nga po, kachat ko po yung anak ko, napaka, isang share lang po, Pastora. Nakakatuwa lang po na halos ang ibinabato po niya sa akin ay mga salita ng Diyos na at sharing na ano, tas hindi po ako nahahiyang mag-share sa kanya na sabi ko, alam mo, pagkatapos po dito nga po sa ating live sharing, magbabawas na ako ng panoorin sa cellphone. Opo, opo. Kasi nakakabawas din po yun eh. Kailangan mas more on ka po sa mga tama. Sabi niya po ganoon. Kaya sarap po Pastora sa pakiramdam na yung
unti-unti niya po ulit na ibinabalik po yung aking eagerness, yung aking yung joy ko po, na ako po ay talagang na talagang yung aking pong willingness na ako po ay magkabisa sa Bible, yun Amen. po, napakasarap lang po talaga na Praise God. ang Panginoon po talaga ay hindi po natin aalisin sa ating buhay. Amen. Po, Amen. Totoo yun po lang po yun. talaga. Praise God. Amen and amen. Because, di ba, lahat ng tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, yan, ay maliligtas. Yun. Kaya kailangan talaga natin si Jesus sa ating buhay. Amen. At syempre, bago tayo magwakas sa hapong ito, meron gustong bumati. Ayan. Hello po kay Janine Del Mundo. Sabi niya, we love you, Chang. God bless you more. Ayan. Bukod Thank you dyan, po. ay, meron pong gustong bumati sa inyo, kaya panoorin po natin ito. Magandang hapon po sa inyong lahat. About po is kay Ate Ellen. Si Ate Hello po. Ellen ang isa sa itinuring kong kapatid. At mas nahigtan pa po ang pagsasama bilang magkapatid, magpinsan, kaibigan, higit sa lahat, magkumare. Naiiyak agad ako kasi masyado akong na-inspire na siya ay mag-guest sa inyong programa. Natural ko na po ito. Masyado namimiss siyang kapatid kong yan. Sobra ang naging samahan namin yan. Napakabait, napakatibay, at higit sa lahat, nakaka-inspire. Dumaan kami sa maraming pagsubok, pero andito pa rin kami. Hindi kami sinira ng pera o ng kahit na anong bagay, at halitigit ng kahit na sino. Pinatibay kami ng pagiging magkumare namin. Si Ate Ellen ay isa sa taong pinakamalapit sa amin. Masabi ko lang, Ate Ellen, tatagan pa. Laban tayong dalawa sa anumang pagsubok, sa anumang pagdadaanan natin. Andyan lagi si Lord, ikaw lagi ang nagpapaalala sa akin kung gaano tayo kumahal ng Panginoon. Paano tayo nagiging inspirasyon? Paano ka naging inspirasyon? Thank you, Tita. Marami pang dadaan, marami pang pagsubok. Pero malalampas natin lahat. Ate Ellen, ang masasabi ko lang ay tatagi pa. At lagi akong nandito. At sabi niya ay financially wala akong ngayon. Pero darating ang panahon kasi meron din tayo. At magkakatulungan tayo. Hindi tayo dapat sirain ng kahit anong pagsubok. Basta kapit lang. Dati sinasabi mo sa akin, nandiyan ang Panginoon. So yan yung ating pangako lagi. Mahal na mahal kita. Ingat ka palagi. God bless. Amen. Anong masasabi mo naman sa iyong Hindi ko, kaibigan, Ate hindi Marlene? ko po alam Surprise yun. ka ba? Saan po kaya napulot yung aking kaibigan, pinsan kumare? Hindi ko po yun alam, Pastora. Thank you rin po sa pamangkin ko kay Janine. Actually po, Pastora, yun pong pamangkin ko si Janine. Siya po ang sama po sa akin dito sa Pisa bilang maging isang born again, Christian. Siya po talaga halos, sila po ng kapatid. Kasi actually, manugang po siya ng ate ko. Una po ang Panginoon, sina Pastor Arlene at Pastor, yung pong pamangkin ko na yan, ang talagang siyang, ginagamit po siya ng Lord para ako po ay
talagang mas lumapit po sa ating Panginoon. Thank you, Jen. At sa akin pong kumare, hindi ko po akalain. Saan po nila? Si Pastora, may mga pasabog po pala kayong ganyan. Hindi ko po alam. Thank you po. Thank you, Tina. Talagang, sabi ko nga sa iyo isang araw sasama ka rin sa amin sa church. Napakasarap. Alam ko, talagang siya din po ay talagang malapit sa Panginoon. Pero, Tina, mas maganda, makakapag-worship tayo, makakasayaw tayo, makakakanta tayo sa harap ng Panginoon at makakapakinig tayo sa Bible. Isang araw talaga, isasama kita. Amen. Thank you po, Pastora, talaga. Siyempre, ayan din. Nasa comment box ang iyong pastor, si Pastor Arlene Medrana. Yan, sabi niya, praise God sa buhay mo. Amen. Wow. So, Ate Po. Marlene, yan. Ano po ang inyong huling mensahe para sa lahat ng ating kasama sa hapong ito patungkol sa God lifted me out? Ang mensahe ko po, Pastora, ay ah, yung pong mga pagsubok lang naman po yan pala. Kaya po, sabi ko nga po pala, kasi lagi sila sabi, ayoko na, suko na ako, bibitaw na ako, ah, ayoko na, ganyan. Pero, hindi po pala dapat, lagi po nating sasabihin, thank you, Lord. Lagi po tayo magpapasalamat, Lord. Ano man po ito, financial, material, hindi lang po pala kayo doon pwedeng dapat magpasalamat. Marami po tayong dapat ipagpasalamat lagi sa Kanya. Amen. Talagang, yun lang po. Ah, huwag po tayong bibitaw sa Panginoon. Amen. Yun lang po. Talagang, ako po ay, pinagsisihan ko naman po yung pastora. Ako man po ay medyo pero sabi ko nga po nung nalaman ko po na ako po ay inano ni Sister Maria, pastor, ang dami po talaga nag-ano sa akin, nag-seek in sa sarili ko. Sa totoo lang. Sabi ko, napakaganda naman. Pwede po sinasabi nga po ng iba, uy, para ano ka lang naman doon, sasalita ka doon, nakakatuwa doon, anong gano'n yun. Sabi ko, hindi, yan po ay natutunan ko rin na hindi ka po pala dapat na makikinig sa mga ano ng ibang tao. Kaya sabi ko, napakasaya ko po. Talagang hindi po pwedeng palitan ng anumang material ang naging guest po ako dito. Kasi yun po yung aking passion, tapos binigay po sa akin ng Lord. Ang saya ko po kasi parang po ngayon laging nag-umpisa po tayo na tinatanong niyo ako, Pastora, laging sa parang may kulang. Para po ako may nakukulangan. Ano pa pong hahanapin ko ngayon, Pastora? Tinaas na po ako ulit ng Panginoon Lagi po niya Yes. akong tinataas So, salamat po talaga sa Lord. Salamat po sa inyo, kina Pastor Dong, Pastora May, Pastora Arlene and Pastor, at sa lahat po ng aking mga kapatid. Sa inyo po, maraming salamat po talaga. Amen. Amen. At sa Salamat hapong po. ito, bago po tayo magwakas, ay maari po ba namin kayong ipanalangin para Opo, salamat po. tayo ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Sige po, tayo manalangin. Salamat, Panginoon. Purihin ka, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kaluwalhatian. O Diyos, sa iyo ang pasasalamat, Lord God, sa buhay ng aming kapatid na ito, sa ginawa mo sa kanya, sa iyong pag-ahon sa iyong pag-angat, Panginoon, sa kanyang buhay, mula sa buhay na walang pag-asa, mula sa buhay na walang direksyon, mula sa buhay na puno ng kahirapan at hindi niya maunawaan, Panginoon, ang kanyang sarili. Iniahon mo siya at inalis mo siya doon. O Diyos, binigyan mo siya ng panibagong pag-asa nang siya ay makakilala sa iyo nang ikaw ay kanyang tinanggap, nang ikaw ay kanyang patuloy na ipinapahayag. O Diyos, lalo mong dinadagdagan, Panginoon, ang pag-asa sa kanyang puso na tunay nga ikaw ay Diyos, ikaw ay tapat sa iyong mga pangako, ikaw na Diyos na nangako ay tapat, at anumang sinabi mo ay sinabi mo na, at
Iyon ay aming kailangang panghawakan at iyon ay iyong gaganapin. Salamat sa buhay ni Ate Marilyn. Patuloy, O Diyos, nabigyan mo siya ng kauhawan, kagutuman sa iyong salita at bawat salita, bawat pangako na maitatanim sa kanyang puso at isipan na kanyang panghahawakan. Panginoon, sa iyong itinakdang panahon, gaganapin mo ito sa kanyang buhay. Tutuparin mo ito sa kanyang buhay, O Diyos, makikita ng kanyang dalawang mata ang kaganapan ng iyong mga pangako, kagaya ng iyong salita, Panginoon. We taste and see, Lord, that the Lord is good. Lord, she will taste and see that you are good in her life, Lord, in her family. Salamat, Panginoon, dahil habang ginagawa mo ito sa kanya, O Diyos, patuloy din na siya ay magpapahayag. Gamitin mo ang kanyang labi, gamitin mo ang kanyang buhay upang lalo ka pang maihayag, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kamag-anak, sa iyong simbahan, Panginoon, lalo niyang maitaas ang banal mong pangalan. Salamat, dakilang Diyos, sa kalusugan ng pangangatawan. Salamat na lalo pa siya, Panginoon, na maging masigla habang siya ay naglilingkod sa inyo. Salamat, Panginoon, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Salamat Jesus. sa buhay mo, Ate Marlene. Salamat po. Hallelujah. Salamat Salamat po. sa Grand Harvest Malvar. Thank you po. Yan. Praise Salamat po. God. Oh, thank you, everyone. God bless us all. God bless po. Salamat Amen. po. Ng salita ng Diyos sa Psalms 30 verse 5. For his anger is but for a moment. His favor is for a lifetime. Weeping may last for the night, but a shout of joy comes in the morning. Amen. Kaya let's hold on. Hold on, sabi nga ni Ate Marlene, don't give up. Yan, don't give up, just hold on because joy comes in the morning. Amen po ba? Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, have a blessed, pleasant afternoon sa inyong lahat. At magkita-kita ulit tayo sa araw ng bukas para sa isa na namang daily life sharing. Ngayon, kaya naman, patuloy lang tayo, di ba? Magpatuloy sa Panginoon. God bless you all! Bye! Bye-bye po. Thank